ngayon sa point 3. Trust His protection of the righteous. Ang trusting God's protection of the righteous ay hindi ibig sabihin walang problema, walang moment ng luha, walang season ng sakit, o walang tao na pwedeng magkasakit sa atin. No, hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng trusting God's protection of the righteous ay kahit may challenges, may Diyos na nakikinig pa rin. May Diyos na malapit sa atin. May Diyos na nagdiligtas. Itong katotohanan na niyakap ni David na kahit may pagsubok siyang pinagdadaanan, ay ito yung sabi niya. Tuloy natin sa Psalms 34, verse 15 to 22. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod, at sa alaala, sila'y mawawala. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi mababali. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas, sa nagpapasakop siya ang mag-iingat. Wow, grabe. Ano sabi? Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Now, ano ba ibig sabihin ng matuwid o righteous sa mata ng Diyos? Ang matuwid sa Bible ay hindi ibig sabihin na perfect ka, walang sablay, o hindi ka nagkakamali. No, hindi ganun. Ang matuwid ay yung taong itinuring ng Diyos na matuwid, hindi dahil sa sarili nilang kabutihan, kundi dahil sa habag at grasya ng Diyos. Sila yung mga taong nagpakumbaba sa Diyos at umami na hindi nila kayang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nanampalataya sila sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng kanilang kasalanan sa krus upang ituring silang matuwid ng Diyos. Ang mga taong matuwid ay may pusong nagpapasakop sa Diyos, handang sumunod, handang magrepent at handang umiwas sa kasalanan. Ang mga taong matuwid ay yung mga umaasa sa Diyos, hindi sa sariling lakas o sa sariling katuwiran. Yung nagsisikap mabuhay ng tapat sa kalooban ng Diyos kahit hindi perpekto. Yung may relasyon sa Diyos at hindi sa kanyang religion. Kahit ang buhay niya ay may direksyon, paggalang sa Diyos at takot sa Diyos. Sa madaling salita, ang matuwid ay ang taong hindi perpekto pero totoo, tapat at nagpapasakop sa Diyos. Ang mata naman dito sa talata ay picture ng isang intimacy at attention na binibigay ng Diyos sa isang taong matuwid. Ang ibig sabihin, ang attention ng Diyos ay nasa mga taong matuwid. Kaya kung feeling mo ang layo ng Diyos sa iyo, ay suriin mo ang iyong buhay, kaibigan. Kasi baka wala ang attention ng Diyos sa iyo. Ayon kay Spurgeon, God is all eye and all ear for His people. Grabe, no? Sa mundo natin na kung saan ang may connection lang ang pinapakinggan, merong palakasan, pero sa Diyos, ikaw mismo ang priority niya. Kaya huwag kang matakot. Hindi mo kailangan ng padrino para makalapit sa Diyos. Kung ikaw ay matuwid, nasa iyo ang attention ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Sabi pa sa talata, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Wow, grabe! Merong special line of communication ang mga matuwid sa Diyos. Papakinggan niya ang iyong panalangin. Hindi mo kailangan maging magaling manalangin, kundi yung kahit simpleng pag-iyak mo nga ay maririnig niya. Sabi ni Matthew Henry, there is no rhetoric in a cry, yet God's ear are open to it. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging poetic sa panalangin mo, hindi mo kailangan ng malalalim na salita para kapakinggan, kundi kailangan lang totoo sa puso mo ang paglapit mo sa Kanya. Ang sabi pa, ang taong matuwid may suliranin man. Ano sabi sa talata? Ang taong matuwid may suliranin man. Ang ibig sabihin, ang matuwid ay hindi pa din exempted sa suliranin. Pero ano sabi sa talata? Kung ikaw ay may suliranin, tuloy natin, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kaibigan, hindi ka lang sasamahan ng Diyos, kundi tutulungan Kanya. Yan ang pangako niya sa mga taong matuwid. Mga lingkod niya'y Kanyang ililigtas, sa nagpapasakop siya ang mag-iingat. Yun yung sabi sa talata. Para kay David,
ito yung grand finale. Sa dulo ng buhay, sa dulo ng mundo, naiintindihan niya na ang buhay niya dito, pansamantala lang. Ang grand finale ay sa kabilang buhay ay wala ng condemnation sa mga taong matuwid dahil nanampalataya sila sa Panginoong Yesus. Kaibigan, kung may bansa na ramdam ang kawalan ng proteksyon, tayo yon. Sino magpoprotekta sa mahihirap kung ang sistema ng ating gobyerno ay may depekto? Sino ang magtatanggol sa karapatan natin kung lagi tayong nalalamangan? Sino ang magbabantay sa kabutihan kung ang mundo ay punong-puno ng kasamaan? Of course, hindi naman lahat ng nasa gobyerno ay masama. Pero ang point, kung nag-aalala ka dahil sa kasamaan na nangyayari sa gobyerno, kaibigan, alalahanin mo yung talata na ito. Ang sabi dyan, ang Diyos ang mag-iingat. Kaibigan, kung hindi ka maprotektahan ng sistema, mapoprotektahan ka ng Diyos. Si Daniel, hindi ordinaryong lingkod ng Diyos. Siya ay isang matuwid na lalaki na naglingkod ng tapat sa Babylon at Persia. Pero, dahil matuwid siya, naging target siya ng mga corrupt officials. Ang mga kasama niyang opisyal ay nainggit at nagplano kung paano siya pabagsakin. Sabi sa Daniel 6:4, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Alam mo, may dalawang karakter dito sa talata na ito. No, yung mga naiinggit na corrupt, yung mga hindi gumagawa ng mabuti, at si Daniel na faithful, honest sa kanyang trabaho. Ang tanong, kaibigan, saan ka dito sa dalawa? Ang dalangin ko, ikaw si Daniel na tapat sa trabaho at kinaiinggitan at pinapabagsak. Pero dahil kasama mo ang Diyos, hindi ka matitinag. Ano daw ang sabi patungkol kay Daniel? Walang makitang mali sa kanya. Grabe, hindi lang siya positionally matuwid sa mata ng Diyos, kundi practically makikita natin na talagang ang kalooban ng Diyos ang ginagawa ni Daniel. Hindi lang sa personal life, kundi pati sa kanyang trabaho. Kaya tuloy gumawa yung mga ibang opisyal ng batas para ipahamak siya. Ang batas ay sa hari lamang daw mananalangin ang lahat ng tao sa loob ng 30 days. Grabe! Kung hindi nila maatake yung character ni Daniel, ang inatake nila ay yung relasyon ni Daniel sa Diyos. At kung sasalungat, sabi ng kanilang batas, kung sasalungat ang sino man, itatapon sa kulungan ng mga leyon. Now, ito na, kahit alam ni Daniel na illegal ang mag-pray sa ibang Diyos, maliban sa hari, ay hindi siya natakot. Sabi sa Daniel 6:10, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Wow, grabe, hindi nag-compromise si Daniel. Kung ano yung ginagawa niya dati, ginagawa niya pa rin. Kay mahirap, kay may problema o wala, kay may batas na bawal o wala, gagawin niya. Kasi yun yung kinaugalian niya. Hindi siya nagtago. Hindi siya tumigil na manalangin. Bakit? Kasi hindi niya lang alam sa ulo na God is good. Kundi kilala niya ang Diyos mismo. May personal siyang karanasan sa Diyos. Naranasan at natikman niya ang kanyang kabutihan. Kaya lang, anong nangyari sa kanya? Hinuli siya at tinapon sa kulungan ng mga leyon. Grabe, no? Para sa iba, parang kabaligtaran. Kung kailan ka sumunod kay Lord, mas lalo ka pang napahamak. Pero para kay Daniel, obedience means trusting God even when the cost is high. Alam niya na mahirap ang kasasapitan ng desisyon niya, pero alam niya na kahit sa kamatayan pa, Lord, kahit mamatay pa ako, sasamahan mo ako. Kaya nga tingnan mo, nung niligtas siya ng Diyos sa mga leyon, sabi sa Daniel 6:22, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Kaibigan, hindi niya sinabi na tinanggal niya ako sa kulungan ng mga leyon. Hindi rin sinabi, iniwas niya ako sa problema din.
Hindi rin sinabi, iniwas niya ako sa problema. Hindi din ganon. Ang sinabi, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel. Ang ibig sabihin, hindi inalis ng Diyos ang problema ni Daniel. Pero, sinamahan siya ng Diyos doon sa problema na yon. Parang sinasabi niya, di baling ikulong ako, pahirapan ako, basta kasama lang kita, Lord. At dahil sinamahan siya ng Diyos, tingnan mo yung resulta. Daniel 6:23, kaya iniahon si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na natagpuan sa kanya sapagkat siya'y nagtiwala sa kanyang Diyos. Grabe, wala siya kahit isang galos man lang. Walang kagat ng leon, walang butong na basag, walang kalmot, walang buhok na nasunog, walang marka ng kinakatakutan niya. Alam mo, hindi lang siya na-save, kundi pinreserve siya ng Diyos. Kasi hindi man lang siya nagmukhang nanggaling sa trial. Grabe, parang walang trial na nangyari. Parang relax lang. Parang wala lang. Malamang nakatulog pa siya dun sa loob ng kuweba o kulungan ng mga leon. Bakit? Kasi nagtitiwala siya sa Diyos. Lord, alam ko kasama kita. Di mo ako pababayaan. At dahil dito, naranasan niya ang pag-ingat ng Diyos at pagsama ng Diyos sa Kanya. Ganyan, kaibigan, ang pag-iingat ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang pangako na ito hindi para sa lahat. Ang pangako na ito ay para sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ano sabi sa talata? Bakit siya niligtas ng Diyos? Ang sabi ay, sapagkat siya'y nagtiwala sa kanyang Diyos. Kaya kaibigan, trust His protection of the righteous. Sabi ni David Matis, there will be troubles, but there will be resurrection. Kaibigan, may tanong ako sa iyo. Saan ka tumatakbo kapag may krisis? Kanino ka kumakapit kapag may injustice? Sino ang pinaniniwalaan mo kapag magulo ang mundo? Sabi ng Psalms 34, take refuge in Him. Kung pagod ka, kung takot ka, kung confused ka, kung naiipit ka sa isang sitwasyon, kung nilalamangan ka ng isang sistema, ay alalahanin mo na ang Diyos ay malapit sa mga nahihirapan. Hindi siya malayo, hindi siya busy, hindi siya bulag, at hindi ka niya pababayaan. Ang sabi sa Psalms 23:6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaibigan, ano sabi sa talata? Ang goodness ng Diyos ay susunod sa iyo. Kaibigan, ikaw ay unshakable kung meron kang unshakable goodness. Sino yon? Kung meron kang Diyos sa buhay mo. Pero madali kang mabuhay, madali kang masway ng mga problema, madali kang masway ng temptation kung hindi mo nare-realize, kung hindi mo ini-embrace ang goodness ng Diyos sa buhay mo. Taste and see that the Lord is good. Kaibigan, marahil kinausap ka ng Diyos at na-realize mo kung gaano siya kabuti. Pero parang wala naman itong epekto sa iyong buhay. Kaya ngayong narinig mo mensahe, kung nararamdaman mo na parang sinasabi ni Lord sa puso mo, anak, lumapit ka. Huwag ka nang umasa sa sarili mo. Ako ang kailangan mo. Huwag mo na ipagpaliban, kaibigan. Huwag mo nang hintayin maging okay ka muna. Huwag mo nang hintayin mawala ang problema bago ka lumapit. Kundi lumapit ka na ngayon sa Panginoong Yesus. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo, at kapag ginawa mo ito, ay mararanasan mo ang kanyang kabutihan sa pagliligtas sa iyo. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa kanya ng may pananampalataya. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat, at isang araw ay makakasama kita sa langit. Amen. Kaibigan, nakita natin sa Psalms 34 na kahit magulo ang mundo, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. So, paano tayo magre-respond sa kabutihan ng Diyos? Una, napag-usapan natin na praise Him continually. Kahit nasa gitna ka pa ng problema, kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon, kapag nagpuri ka, parang sina Paul at Silas, inuuna mo ang Diyos, bago mo pa man maranasan yung himala, nako, doon mo makikita ang goodness niya, na ang goodness niya ay hindi nakadepende sa sitwasyon mo, kung hindi sa character niya. Pangalawa, sinabi ni David, taste and see personally yung goodness ng Diyos. Hindi sapat yung sinabi nila, ganito daw ang Diyos. Hindi sapat yung hearsay faith
gaya ng Samaritan woman. Kailangan mo siyang maranasan mismo. Hindi second hand, hindi borrowed faith. Kapag lumalapit ka, nagbabasa ng salita, nagpipray ng tapat, doon mo malalasap ang tunay na kabutihan ng Diyos sa sariling buhay mo. At pangatlo, nakita natin doon, trust His protection of the righteous. Oo, maraming pagsubok. Pero sabi ni David, the Lord delivers him from them all. Hindi niya pinangakong walang bagyo, pero pinangako ng Diyos na hindi ka mawawasak. Malapit siya sa broken-hearted at nire-rescue niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ang ibig sabihin lang ng mga pinag-usapan natin, magpuri ka, lumapit ka, magtiwala ka sa Diyos. At doon mo makikita na kahit bumabagsak ang paligid, ang goodness ng Diyos ay nananatiling hindi matitinag. God bless.